Professor, may binabanggit din dun sa mga naging pahayag ng ombudsman. Ang sinasabi nila, yun daw pong pagtanggap in tranches. Ano pong explanation dun? Gaano katibay yung ebidensya na yun? Well, importante po yun sa plunder. Kasi ito nga po yung unique sa plunder, eh. Ang Mm. requirement po niya ay series of transactions. Ibig sabihin, may sunod-sunod po na pangyayari. So kung tingi-tingi yung bigay, no, 25, 25, 25 muna, pasok po talaga yun sa plunder. Assuming nandiyan po yung other requirements. Kasi series of transactions po siya. So, kailangan tignan yung history nitong Plunder Act. Noong 1990s, no, sa dami ng corruption allegations, nag-decide magpasa yung Kongreso ng mas matindi, effectively, na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, but for ditong malalaking amounts. At for some reason, doon sa batas natin sa plunder, may requirement na series of transactions. So yung sinasabi ng ombudsman na tranches, isa yun sa mga elemento ng plunder na kailangan nilang patunayan. Na kailangan hindi lang isahan na nangyari ito, hindi siya one-time payment. Kailangan Mhm. Mm. parang may longer term na relationship doon sa tao na nagbigay dahil nga doon sa series of transactions. So, Mm. ginawa yun initially upang iwasan yung baka naman kasi kung piloso po yung Mm. magbabayad, Mm. itingi-tingi niya para Oo. hindi po pumasok sa plunder. Oo, So, ito oo. po, pasok po siya kasi Oo. kahit tig 25 po yan natanggap, ang total po niya Mm. is 75. Oo, oo, Okay. hindi siya titignan na parang isa-isang 25. In Oo, oo, totality yung oo. pagtingin dito. Oo, series. Opo, Series. kasi kung hindi po combination or series, 'di ba, lalabas po siya sa plunder kasi ang Mm. sasabihin lang po, Mm. isa-isa lang, ano lang yan, below 50M, eh. Opo. So Oo. yung tinitignan ng batas parang nilalump niya lahat yun. So Okay. combination or series of transactions po yung ginagamit Opo. nila na wording. Sige po. Mhm. So, Professor, ito lang po, no? Doon kasi sa binabanggit nyo na 1 million graft yan. Ano po? Pero ano ito na, ngayon po naman, di ba, mayroong ang senador tumanggap ng contribution mula sa kontratista sa kanyang lugar. Paano po yun? Kasi ito hong mga ating mga mambabatas, marami sa kanila po, no? Tumatanggap po ng contribution mula sa mining company. Tumatanggap po sa kung kani-kanino negosyante. Deklarado ho naman nila sa kanilang sose. Paano yon kung ganun po na klarong-klaro na yung kanyang campaign contributor may conflict of interest? Hindi siya makakasuhan ng GRAP kung siya po ay nagdeklara sa kanyang sose? Well, hindi po siguro, so ganito po manong term, no? I Mm, think mm, una, mm, kailangan mm, natin kilalanin, maraming butas itong election mm, financial mm, disclosure mm, laws natin. And yung korupsyon sa pamahalaan, nagsisimula yan sa pangako sa halalan. mm, So, kung seryoso tayo about corruption, itong flood control, etc., kailangan balikan natin yung mga batas natin na yan. mm, Sapat pa ba sila? Kasi parang ang dami pala niyang butas na mm, nanalaman lang natin in the last 2 years. mm, But doon sa particular nyo na tanong, ah, meron po kasing yung contractor po na example, bawal po talaga kasi tumanggap sa ilalim ng batas, no? Yung pagtanggap from contractors, yung mga gumagawa po ng ganitong proyekto, isa po mm, sila dun sa prohibited sa pagbibigay. So, mayroon po, hindi po siguro 3019, baka mm, pumasok po siya sa election offense. So, mm, mayroon po kahit papaanong sasalo. Ang problema lang, hindi na rationalized yung mhm. penalties para rito. Kasi 'di ba ho, yung hindi po siya nakatali lagi doon sa amount, parang ang Mm. laki ng factor ng timing. So ang dami pong puwedeng butas na puwedeng Oo nga. lusutan. Ah, Oo, kaya nga ngayon pati itong si Comelec inabsuelto, 'di ba? Ngayon, itong ilan na mga may isyung gano'n na mismo yung involved sa flood control project na kontratista, campaign contributor. Opo, kasi posible naman po talaga na kung dineklara niya sa kanyang SOSE, baka hindi na po siya kasama doon sa offense na yung failure to disclose. But marami pa kong batas na kino-cover yan. Potentially Mm, kasama din po ang RA 3019 at or yung mm, Plunder mm, Act, lalo na mm, kung yung kandidato ay public officer na noong tumatakbo siya. So yun po yung mm, nangyari actually kay Senator Marcoleta. Kung mm. hindi po siya kongresista nung tumakbo siya at tumanggap siya ng amount na iyon, may intindihan po natin kung bakit hindi siya pasok sa plunder. Unfortunately, kongresista na po siya. And Mhm. therefore, may exposure po talaga pag ang public officer ay tumatanggap ng ganoon kalalaki na amounts. Kasi Opo. wala naman pong, hindi naman po basta-bastang regalo lang yun or parang Mm, personal friendship.
Usually, may strings attached po kung ganyang kalaki. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.